Romans 5:1. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May the Lord bless the reading of His word. Let us ask God for wisdom. Father, thank you so much that we are justified by faith. You justified freely, but it came at a cost sa imong side, Ginoo, because you bear the cost by dying on the cross, Lord Jesus. Sa amo ang perspective, sa amo ang side, it's free, and we will receive it. We receive it is free. Kay ikaw man ang nagbayad, Ginoo. Kami unta ang magbayad, pansalamat nga ikaw nagbayad. Kay wala man kami kapasidad nga mobayad, ug wala man kami ikabayad nga makasatisfy sa imong perfect justice. And so Lord, we thank you. And now as we come to study your word, may you bless us with your wisdom and understanding. Aron among masabtan kining imong mga pulong sa yanong lamang nga paagi. Tabang isab kami sa pagpasabot niini ngadto sa uban. Ikaw unta mahimaya sa mong taliwala karon. This we pray in Jesus' name. Amen. Our topic is justified by faith. O ato na ning nahisgutan for almost 4 years ago to 2020. Atong gigamit nga text kang Luke. O sa paagi ni Luke, naghatag siya very practical ug simple nga example, illustration is not just an illustration but actual nga panghitabo nga ang pagkamatarong maangkon sa tao pinaagi lang gid sa pagtuo. And here lahi magkinaiya si Apostol Pablo, may pagka-abogado man ni siya, mo ning ang iyang paagi dinhi sa Romans mura pog inabogado. Gamit siya mga legal terms, hanay siya og mga argumento pagprobar nga ang pagkamatarong nga ang tao isipon nga matarong atubangan sa Dios bisan pag makasasala gid siya, pero ang Dios mag-isip kaniya nga gimaktarong tanaka kung ikaw mutuon ni Ginoong sa Kristo. O mo ni ang usa sa main theme gyud ni Apostol Pablo sa iyang ministeryo. Labi na dinhi sa Romans. Mo ni ang main theme sa Romans ang pagkadeklara nga matarong atubangan sa Dios. Now naay difference ni anang nagkinabuhi na ka imong bunuhatan matarong o kaning declared righteous gisentensahan ka nga matarong na ka. Yes, makasasala ka, pero naghukom ko nga gimatarong tanaka. Bisan pag makasasala ka, pero akong gihukman, tungod kay imong gidawat ang akong anak, matarong na ka. Morning nga pagkamatarong. And if you want more simple terms na pwede na to reviewon ng katong September 2020 na to nga discussion gamit ang Luke, the tax collector, the rich man and the tax collector, the publican. Itong duha ka klase ka mga tao, but usa sa pangutana ug daan na nga pangutana, amigo ni Job nga kadtong nagantos. Usa sa iyang amigo nga sa ilang paghisgot-hisgot nga nagtuki unsa man kay hinungdan nganong si Job nagantos man ug motong nagunaon na sila tingali, Job makasasala ka. O usa sa mga pangutana ni Job sa amigo ni Job, how then can man be justified with God? Maning pangutana ni amigo ni Job, unsao man sa tao nga mahimong matarong atubangan sa Dios? Kung kadtong na tao sa kababae, unsaon niya pagkahinlo? Ilang gituuhan ang tao nga mataw, morning nga tao sa babae, tanan yung tao makasasala atubangan sa Dios. Ug morning nakapangutana ang amigong Job, unsaon man sa tao nga mahimong matarong atubangan sa Dios? Accepted sa Dios. Ug ang kaning word dinhi nga justified, matarong, ug kanang clean,
Ang buot pasabot niya nga pirmi. Kay ang tao pirmi man makasala, unsao man nga pirmi siya mahimong matarong atubangan sa Dios. Mapinadayunon nga pagkamatarong o pagkalimpyo. Moni nga issue grace ni Bildad ang amigo ni Job. Continuing forgiveness of sin, of a sinful man before a holy God. Unsao man nga permita pasayloon sa usa ka balahan nga Dios. Unsao man sa usa ka makasasala nga tao, padayon nga pasayloon sa usa ka balaan nga Dios. Sa New Testament, kining subject sa pagkamatarong sa usa ka makasasala nga tao, si Paul mo'y kasagaran yun naghisgot niini. Labi na dinhi sa book of Romans. Mo na usa sa iyang gitutukan nga issue. Labi na dinhi sa Romans. While laing New Testament writer nga naghisgot mahitungod sa pagkamatarong more than Paul. Naipipila pero ginagmay lang nga tuki. Pero si Paul nagtutok yun niini nga issue. Unsaon sa tao nga pirming matarungon sa Dios. Tungod kay ang tao pirmi man makasala. Sa unsang paagi nga ang tao pirmi malimpyuhan. Mao ni ang issue nga gi-address ni Paul gikan pa sa chapter 3, chapter 4, now chapter 5 ang atong main text. Munang sa atong text, therefore, kay gisgutan pa niya previous mga chapters. Therefore, chapter 3, tungod sa chapter 3, tungod sa chapter 4, therefore, having been justified by faith. And before that, sa Romans 3:26, how can God morning issue nga to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier. Morning issue nga ga-address ni Paul. Giunsa man sa Dios nga siya hustisya, at the same time siya ang magdeklara nga matarong na ka. Justifier. And the word justifier, there is a verb. It's trabaho sa Dios. Dios mo'y naghimo nini, o it's a verb nga padayon. Morning gitreat ni Paul dinhi, he might be just, mapakita ang iyang hustisya, nga ang iyang kinaya hustisya, but at the same time, hustisya siya na ay naisala dapat panisan, but at the same time, ang makasasala, iyang gipakamatarong. Morning address din ni Paul. Hustisya siya, pero siya rapod ang nagpamatarong sa makasasala. Morning gingon ni Paul sa Romans 3:26, to demonstrate at the present time His righteousness. Iyang gipakita, iyang gipadayag ang iyang pagkamatarong. Aron mapakita nga siya hustisya, and at the same time, siya pod ang magpakaway sala sa makasasala. Siya po ang maghukom. O ang justifier there is a verb. It's a verb nga padayon nag-justify. Siya ang padayon nag-justify sa the one who has faith in Jesus. Daghan na ba tag mga verses? But let's just see. Grabe man gud ni si Paul banggitan, inabugado ba? Siya ang kanang justifier magdeklara pirmi nga ikaw wala nay sala. Kay sa verb ng justifier and its present tense, padayon ang trabaho sa Dios, ug Dios at ning nga trabaho. Siya ang pirming magdeklara kinsa may iyang ideklara nga matarong. The one who has faith in Jesus. Ang tao
nga naipagtuo ni Kristo, pirming ideklara sa Dios nga matarong na ka. Wow! Bisan pagpermitang makasala, tungod kay naaman tay Dios nga pirmi pod mo deklara nato, gimatarong na ka. Gimatarong ta na ka. And then other verses, because of His grace. This is the grace wherein we stand. Romans 5, verse 2. This is the grace wherein we stand. Salamat nga mo ning atong gibarugan nga grasya. Mo ning atong kaluwasan, dili mawagtang, kay naatay Dios, pinaagi ni Kristo, pirmi ta ingnon, gimatarong tanaka. Makasala ka, gimatarong tanaka. Again, declare. Wow. Oh. Sa Old Testament, it's a broad subject. Kaning pagkamatarong is a broad subject. Ug morning, basic lang atong hisgutan niini. Last Sunday, naghisgot man tag faith towards our Lord Jesus Christ. And now, we're talking about justified by faith. Ang effect, ang result sa faith, if we exercise faith toward our Lord Jesus Christ is, yes, salvation, last Sunday. Ang part niining salvation, this morning, justification. Ideklara ka nga matarong na ka. Yes, makasasala ka, pero hukman ta ka. Ang Diyos, akong hukom, matarong na ka. You're good na. I accept you na. Yes, makasasala ka, but I will continue to declare because you have faith in my Son. You accepted my Son, so I'll declare and thank God nga ang pagka-declared nga righteous, we will quote more verses later on, dili pinaagi sa atong trabaho. Dili pinaagi sa atong mga buhat. Oh, let's just skip the mga words nga gipanggamit. Medyo taas-taas sa atong study. But the basic meaning from the Hebrew Old Testament ug to the Greek with regards to justification, mga words nga gigamit justification, yan ay mga ginagmay mga kausaban. It means conformity to established law and ordinances. Whether Old Testament or New Testament, basic meaning is ning conform ka sa na-establish na nga balaod or mga ordinances, mga kasuguan. Kumbaga, nasunod na nimo. Nakapasar ka, naibalaod, imo nang napasar kini. Na-establish nga balaod, mo nang justified. It could be nga sa pagkagamit sa Old Testament at sa New Testament, there are both ways. It could be nga pinagi sa imong mga buhat, imong gipakita, mo ning gitawag og ethical justification nga ang imong mga trabaho matarong na kanang imong mga gipangbuhat, ang imong pag-feed sa poor, imong paghatag sa church, kana matarong na. That's justification also. And then another word nga gigamit ang justification is gideklara ka nga kaning korte nga picture ba, court nga picture, hukmanan nga picture nga bisan pagwa ka naghimo pero gideklara ka. You're guilty, makasasala ka pero gihukman ka nga dili na makasasala. That's another justification. Mo na gitawag nga sa theology forensic justification. Gideklara ka sa balaod nga matarong na ka. Another matarong ka nang imong nagbuhat ka kay matarong na ka kanang imong gipang buhat mga matarong, that's ethical, practical gi-exercise nimo. So morning duha ka gamit sa justification, either nagbuhat ka o kanang imong gibuhat is matarong, or ang korte nagdeklara nimo nga matarong na ka. So biblical justification, just a short, we'll talk more. Ang kalahian sa justification sa hukmana nato dinhi sa kalibutan is sa Ginoo para dawaton ka nga para hukman ka nga matarong na,
unang requirement is ang kuno nimo nga ikaw makasasala. See? Dili ka madeklara, mo bitaw ng Sundays ago, repentance toward God. Repentance, you have to be convinced intellectually that you're a sinner. You have to be convinced intellectually nga padong jugas distraction ug wa kay mahimo. Morning din sa justification, biblical justification, di ka makaangkon og pagkamatarong kung di ka muangkon nga di ka nga makasasala ka kung kagwa man ko'y sala. Then di ka i-declare sa Dios nga di na ka makasasala. Requirement is you have to acknowledge, you have to admit that you are a sinner. Ug man ang relationship sa repentance and faith. Repentance toward God. Acknowledge intellectually, be convinced intellectually that you are a sinner before God. Og tungod kay sinner, makasasala, deserving og punishment. Og ang punishment sa sala, the soul that sin shall surely die. You see? Mo nang repentance sa unbeliever. You should be convinced. Bisan pag sa imong pagtuog, you're a good man, you're a religious man. Pero kung wala pa ka madugtong sa Dios, wala pa ka muila sa Dios, you're still a sinner. You're still at war with God. You are not yet declared matarong na ka. Kaya wa man ka muangkon, kanang mga mangginawang matarong ka, wa man ka muangkon nga makasasala ka. Sa imo lang ko galingon tanaw matarong ka pero ang pagtanaw sa Dios, even the righteous things that we do, kung wa pa ta diha madugtong sa Dios, trapura na ingos Isaiah atubangan sa Dios. So now let's talk justification din sa Romans chapter 3, chapter 4, chapter 5 before we talk sa atong text. Justification maning usas pinakauyukang pagtulunan nga giisgutan ni Apostol Pablo mahitungod sa kaluwasan. Siya ang dugang patinaw niini, siya ang dugang nag-explain niining pagkamatarong labi na din sa Romans. Na mga pipila ka mga words nga yung gigamit, Dikaiosoni 31 times diya sa Romans, Dikaioo 13 times. Nagamit po siya ana sa Galatians. O ang atong study, concentrate lang ta niining pagka-declared righteous. You see, kay ato man gi-differentiate niya ng growing in righteousness. Kana bang nagtubo na kay pagkamatarong, kay human naman ka. Atong isgutan na ang kining pagka-deklarang matarong. Kay mo maning una, para makahimo tag mga matarong nga buhat, atubangan sa Dios dawaton nga matarong, ideklara o na tanga matarong na ka. Righteous na ka, atubangan nako. You see, kung wa pa ta madeklara nga matarong na ta, all our good works are nothing atubangan sa Dios because He's holy, He's perfect. We should satisfy His perfect holiness and perfect justice. Mao nang gikinahanglan sa tao nga madeklara una matarong na ka. Ug ang Dios man may mag-declare niini kay iya man ang hukmanan. Ug ang pagkadeklara, it is imputed. Mao ning atong makat-unan diri sa Romans chapter 3 and chapter 4. Imputed is giisip na ka or giisip, giila. That's gitudlo ni Paul. Tungod kay sa uban nga pundok, apil na sa Reformed tradition, ang ilang pagtuo niining pagkamatarong is infused. Mani, infused, kalahian sa imputed. Ang imputed is, ang Diyos nagamit sa iyang logic o reason o mag-declare, gihukman ta kang matarong na ka. Muna. Ang infuse, mani, ang Dios mag-anam-anam og bubo nimo og hatag nimo ni anang pagkamatarong samtang ikaw pod mag-anam-anam og buhat.
morning sa RC o pipila ka mga reformed traditions nga mo nang magtrabaho sila mga maayong buhat kaysa naana nga paagi mag-anam-anam sila kamatarong. Kaya ang justification para nila is infused. Anam-anaman og bubo sa Dios samtang ikaw pod nag-anam-anam og buhat og mga maayong buhat. Kung ikaw mutuman sa mga sakramento, mga maghimo kag mga maayong buhat, ang Dios pod mag-anam-anam paghatag nimo pagkamatarong pod, bubo. Kung baga mag-anam-anam og puno nimo. Mo na isilaha, but here sa atong makatunan niya ni Paul, it's imputed. And because it's imputed, giisip sa Dios, not, later on we'll quote, of works. Mahug sa ubang tradition, merit. Because you work, you receive justification status. But to us, no. Now, the Greek word gigamit ni Paul is logizomai. Logizomai. Gitranslate ni conclude. Romans 3:28. Therefore, we conclude. That word conclude, logizomai. Conclude, nagamit ka sa imong reason, nagamit ka sa imong utok. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. You see? Giklaro ni Paul. Simple words. We conclude. These are the reasons. Ug mao ning conclusion. Kung mao ni ang data, mao ning conclusion. Unsa may conclusion? Therefore naman na. So nanay gipanghayan ay dinhi si Paul nga mga argumento. Og ang naabot nga conclusion ni Paul gikan ni mga argumento previous verses, a man is justified by faith apart from the deeds of the law. It is not infused. Ang pagkamatarong dili tungod kay naa kay gibuhat mo nang mag-anam-anam ka tagaan sa Dios ug pagkamatarong. Atong gihisgutan ang pagkadeklara. Ang sanctification, after ma-declared ka, mo start ang growing in holiness, growing in righteousness. But what we are talking is panahon nga ikaw ma-declare. Nga accepted na ka sa Dios, kay gideklara na ka nga matarong. See? Apart from the deeds of the law, di kinahanglan musunod sa balaod para ka mamatarong. Not sacraments, not regulation. By faith, giklaro gid ni Paul, it's by faith. Og tungod kay by faith, dili merit, dili good works. Ning buhat man ka, na kay merit. Na kay gihatag sa church, na kay merit. Ning simba ka, na kay merit. Anya, na naman kay daghang merit, naka-receive kag award. No, by faith. Apart pag yun, giklaro pag niya, by faith, and then apart from the deeds of the law. You see, ang pagkadeklara nga matarong, dili tungod kay natay gibuhat, dili tungod kay naagikan sa atong kaugalingon, or natay gibayad, it's by faith. Morning justification. It's imputed. It's declared. Conclude, logizomai, another verse, pagka-translate, Romans 4:3. For what does the scripture say? Accounted, logizomai. That word accounted is also logizomai. For what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness. You see, accounted. Just believe. Then ilhon na ka, isipon na ka, nga matarong. Morning principle, gigamit din ni Paul, quoted from the Old Testament. The principle of believing, faith, that's faith. Believe is the verb, faith is the noun. If you believe, God will declare, logizomai, account you.
you're righteous. The same word as conclude nga logizomai sa ganina nga verse. Then another word, reckon, pero accounted gihapon sa New King James. Reckon sa King James na, sa New, accounted gihapon. Romans 4:9, verse 9. Does this blessedness then come upon the circumcised only, or upon the uncircumcised also? For we say that faith was accounted to Abraham for righteousness. You see? Continue pa na sa verse 10. Ang point din ni Paul, ang panalangin. Ning abot ba, pagsunod sa balaod, circumcised na siya? Or sa verse 10, giklaro diha ni Paul, si Abraham, na panalanginan, gideklara nga righteous, while wala pa ang Mosaic law. Abraham was before Moses. Naguna pa sa Abraham kaysa ni Moses. Wala pa'y balaod. Wala pa'y law nga sundon. Nanas Abraham, og si Abraham giingnan na, you are righteous because of your faith. Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Wala pa si Moses, wala pa'y Mosaic law, wala pa gihatag ang balaod. Unsa may balaod nga sundon para mamatarong. From old, God does not change. He is immutable. Ang prinsipyo nga you believe and then you will receive the blessing of righteousness is the same principle gi-experience in Abraham. Morning verse 10. How then was it accounted ni Abraham while he was circumcised or uncircumcised? Not while circumcised, but while, ngayon si Paul din si Abraham, ningon mang Old Testament, Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Kano sa aman gi-declare si Abraham nga righteous? Sa dihang gituli na ba siya o wa pa gituli? Na bang balaod, wa pang balaod? You see, he was declared righteous, wala pa'y balaod sa kalibutan. You can be declared righteous bisan pag wa kang mag-follow o obey sa law. You only have to exercise faith in Christ apart from the deeds of the law. Si Abraham, verse 9 and 10 sa Romans 4, manang mga argumento din ni Paul. Mga taga-Roma, hilig kay mong balaod. Si Abraham ba, giingnan sa Dios nga matarong na ka, gi-declare righteous, accounted righteous, logizomai, gi-conclude, gisentensyahan, gihukman, nga matarong. Ang Dios may naghukom. Abraham, matarong na ka. Dili pa tinuli si Abraham, but pasabot, wala pa ang balaod. Wala pa'y law nga sundon si Abraham. Wala pa ang 10 Commandments nga angayng sundon. Kay layo pa kaayo si Abraham sa kang Moses. Wala pa Israel. Ang Israel napatingay sa taguangkan, wa pa gani mataw. See? And God does not change. Ang prinsipyo sa pagkamatarong gikan pa ni Abraham, ug morning argumento gigamit din ni Paul. Ug mao nang ngano man nga ato magyung tuuhan, it's an insult to Christ kung atong dugangan og pagbinuotan para kita mahimong matarong. O kung magsalig pataglaing paagi para nato abot pasabot, dili igo ang gibuhat ni Kristo. But giklaro din ni Paul, Romans chapter 3, chapter 4, faith is enough para ang tao madeklara nga righteous. Dili pa na mahimong aktual nga matarong, declaration pa lang. Deklara. Kay ang pagkahimong aktual na nato, nagalisdan na yan ng lawas, i-actualize, na ba na yung word actualize? I-actual na gid nga kita, righteous na gid forever. But right now, our status declared righteous if you exercise faith in Christ, just like Abraham did. So it's imputed,
But pasabot declared, dili gi-receive tungod kay nagbuhat kag mga maayong gawi o mga maayong activities or you were religious. No. Imputed. Logizomai. Gigamit ang reason. In simple words, gi-declare, gihukman ka. Matarong na ka sa akong atubangan. Tungod kay akong nakita si Kristo, nagsulob na ka sa pagkamatarong ni Kristo. Another word, gamit Romans 8:36, the same account gihapon. As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep. Logizomai gihapon ang accounted there. Another New Testament, that's Mark 15:8, Mark 11:31. Logizomai, to exercise of the mind on the basis of reason and logic, naghatag og conclusion. Morning kaning logizoma is a judicial pronouncement. Ang pagka matarong, it's hukmanan nga pronouncement. It's a verdict, it's a decision. O decision nga gihimo sa Dios, usa ka balaang hukom. Diin ang sentensya mo nang nagdeklara nga ikaw gipakawa na sala o gitangtang na ang silot sa sala, di na ka silutan tungod kay gipakaway sala naman ka. Mo nang hukom, logizomai. Gideklara ka, gihukman ka nga wa na kay sala, matarong na ka. Gikonsider o giisip nga matarong. So, ang Dios nagtanaw sa usa ka makasasala. Sa dihang ideklara ka sa Ginoo, sa Dios nga tanawon ka sa Dios, dili na ka makasasala. Ug mao nang dili na kasilutan kay gi-declare naman ka sa hukmanan sa Dios, sa korte sa Dios. Gipakawalay sala na ka, yes, makasasala ka, pero gipakaway sala, logizomai. Gihukman ka nga way sala. Og tungod kay gideclare gihukman naman ka nga way sala, wa na pud kay silot nga nagsunod nimo, mawagtang na ng silot nga nagsunod nimo, ang silot sa makasasala. Mao ni ang justification. Og mahimo ning actual, total na hadihang i-glorified. Romans 8:30, alis na nga atong lawas. Mao na ginay total, complete. Nga matarong na kita tubangan sa Dios niya na. Di lang declared, di lang forensic justification, apil na lang ethical. Inig malisda na ni atong lawas, ang tanan naon niya natong mabuhat ni ana, mo na nang matarong na kay di naman ta kahimuog sala ni ana. Pag-abot sa panahon when God will completely eradicate sin sa atong being ug sa world. Niana nga lawas, mahimayaong lawas, ang tao dili na makasala. Mao na nay ethical righteousness. Mao na nay bisag unsa imong buhaton, matarong na naatubangan sa Dios. Sa pagkakaron, kinahanglan natong declared righteous. Masiguro na ang pagka-actual na gyud in all our being. Inigmalisdan niya itong lawas. Pero kung di pa ka ma-declare karon nga gimatarong ta na ka kay imong gidawat, imong gituuhan ang akong anak. Kung di ka ma-declare ni ana, ang silot sa sala nagpabilin sa imong kinabuhi. Now, righteousness kani nga pagkamatarong is Dios not ug gikan sa Dios. Og dili ni pagkamatarong nga gikan sa tao, og dili ni pagkamatarong nga anaadaan sa tao. It's God's righteousness. Deklara Romans 4:6. Mao nang dili of human works, kay pagkamatarong man ni nga gikan sa Dios. Blessed are those whose lawless deeds are forgiven,
and whose sins are covered. Gikan pa sa verse 6 gani. Verse 6, just as David also describes the blessedness of the man to whom God imputes righteousness apart from works. It's God's righteousness. The righteousness is from God. Romans 3:21 to 22. Here. But now the righteousness of God apart from the law is revealed. You see? Righteousness of God, it's from God. It's not from man and cannot be achieved by man. It's righteousness of God, kanang righteousness of God from God. And this is apart from the law. Again, giklaro ni Paul sa chapter 3. Gireveal ang pagkamatarong nga dili pinaagis pag-obey sa law, Mosaic law. O giwitness gani sa balaod o sa mga propita. Ang nagtestify gayani nga naay pagkamatarong nga apart from law. Apil ang law ang nagwitness ani ang prophets, verse 22. That is the righteousness of God through faith in Jesus Christ. You see? To all and on all who believe, for there is no difference. Verse 23, all have sinned, come short of the glory of God. Righteousness of God through faith in Jesus Christ. Again, gibalik ni Paul, that's apart from law. Madeklara ka nga matarong, di kinahanglan musunod og balaod, di kinahanglan mutuman sa Mosaic law, sa 10 Commandments, para madeklara ka nga matarong. Yes, you're a sinner. Makasasa ka, pero posible nga madeklara ka nga matarong, dawaton ka nga matarong sa Dios if you exercise faith in Jesus Christ. See? To all and on all who believe sa mutuo. Sa mutuo. Pagkamatarong agikan sa Dios. Verse 25, same chapter. Whom God set forth as propitiation by His blood through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and justify the ones. Para ma-demonstrate sa kalibutan nga siya hustisya and at the same time tig-justify, tig-deklara nga matarong sa tanang makasasala. Apart, there's no place for human works or merit. Ang source sa righteousness, ang Diyos. Now, ang pag-justify na ay tulo ka tense nga gigamit, nagsiguro sa kaluwasan sa tao. Aorist tense, but pasabot, it's complete, as in the past. Romans 5:1, having been justified by faith, humana ka nga deklara, o kompleto ang pagkadeklara. The word justified there is aorist participle. O tungod kay aorist participle, nahitabo ni daan, ang main verb ani is have peace. Ang point ni Paul there is sa chapter 5 is verse 1. You already have peace. Main verb daha is you have peace. Kay ang unang nahitabo tungod kay aorist participle, antecedent ng aorist participle, justified by having been justified. Nagunang having been justified, og tungod ni ana ning sunod na nakay peace sa Dios, which we will talk later on. Aorist, but pasabot, complete ug humana. You see, ang believer humana gi-declare. And then nagamit po og perfect tense sa Romans 6:7. Romans 5:9, this is aorist. Much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. See? Gideklara naman ka nga matarong, humana man ka nga gideklara. Aorist tense, justified. Humana man kang gideklara nga matarong. Maluwas pog ka sa kasuko nga moabot.
we shall be saved from the wrath. Maluwas ta sa kasuko sa Dios, pinaagi niya. Then, that's aorist tense. It means past and it means complete. Humana. Then, ang perfect tense, Romans 6:7, for he has, na-skip, but, na-skip. Ako lang basahan Romans 6:7, for he who has died has been freed from sin. Kaning word freed is dikayo, justified. He who has died has been justified from sin. But pasabot, perfect tense, there's a process in the past, and then ning culminate ani nga event, and then ang result is permanent. Mo nang perfect tense. Now, for he who has died has been freed. Ikaw, we died to Christ. There is a Romans 6, there. Romans 6:7. For he who has died has been freed from sin. Paul is talking here, kita namatay kauban ni Kristo. Ang example niya na sa baptism. Kung kita namatay kauban ni Kristo, we are freed. And the word freed there is the same word as justified. Dikayo. Justified from sin. We are declared free from sin. Kita nga namatay na. Ug ang pagka-declare diha, there was a process in the past nga ning abot sa punto nga na-declare ka, ug ang epekto sa pagka-declare nagpabilin. Mao nay perfect tense. Maoning sigurado ang imong kaluwasan. Kung ang tao na deklara na nga matarong, magpabilin ang epekto ni anang deklarasyon nga matarong ka, mao nang sigurado ang imong kaluwasan. Ug mao nang dili mawa ang imong kaluwasan. Dili mawagtang ang pagkadeklara nga matarong. And then present tense. Present tense means ongoing, going on, continuing. Romans 4:5. This is present tense. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted. Oops, wala ko matangtang, logizomai. The word accounted there is logizomai, for righteousness. Accounted. Again, logizomai, declared, gigamit ang will o ang reason. Present tense, perme na ang his faith, ang imong pagtuo. Accounted there is present. Perme na kang i-declare. If you have faith, if you exercise faith, perme kang i-declare, matarong na ka. Because that's present tense there. O, kini nga combination, we're almost done. Kini nga combination, nagsiguro gyud sa kaluwasan sa tao. Humana na kag-declare, aorist tense, o complete na nga declaration. And then, sa perfect tense, nagpabilin ang effect, ang result sa declaration. Permanent ang result sa declaration. O present tense, permi pa yung kang i-declare. Tungod sa imong pagtuo, permi kang i-declare, matarong na ka. So how can you lose your salvation? Basis. We're almost done. The reason why ang holy ug matarong nga Dios mo justify sa repentant sinner is because na-satisfy ang iyang justice pinaagi sa gibuhat ni Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Not because we can satisfy His justice, but because sin was totally punished and God's wrath yang gibubo dito sa cross. And God was satisfied. Romans 3:24. Being justified freely
by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Because we are redeemed, gipalit man ta. Siya ra pud ang nagpalit nato. Siya ang nagbayad sa atong sala, sa silot sa sala. O na-justify ta freely by His grace. You see? Grabe yung balik-balik ni Paul. It's apart from the deeds of the law. It's free. It's by His grace. Kaya ang nagbayad, si Kristo, pinagi sa cross. Verse 25, whom God set forth as propitiation by His blood. Ang Diyos, nag-set ni atong cross as makasatisfy sa iyang justice. Propitiation. And it's through faith. To demonstrate His righteousness because in His perverse God had passed over sins previously committed. Giset sa Diyos ang cross, gamoy makasatisfy sa iyang requirement of justice against sin. Manang ang tao, mag-exercise og faith ni Christ, mo receive sa gibuhat ni Christ dito sa cross ug sa iyang pagkabanhaw, kay ang Dios na satisfy ni ato, i-declare ang tao nga ning tuo ni ato, deklara kang matarong. Yes, makasasala ka, pero isipon ta nakaghukman ka nga matarong na ka. One day, maabot ang panahon nga akong i-actualize nga mahimo yugang matarong ethical. Alis na ako imong lawas. But sa pagkakaroon, deklara ta ka nga matarong. O paningkamot na nga makita sa imong kinabuhi nga declared na ka. Ipakita na. At one day, akong kompletohon ng pagkadeklara nga matarong, himuon ta na kang actual, completely matarong. See? Basis is faith because Christ died on the cross. That's the payment. Mo nang giset sa Dios. Ang iyang death maoy pag-purchase. Ang iyang death maoy nag-satisfy sa Dios. Nag-remove sa guilt. The key, the key. Ng Yahweh. Klaro kayo is by faith. Para ang tao nga madeklara nga matarong is by faith. Romans 1:16. Mo nang importante, don't be ashamed of the gospel of Christ. It's God's power to salvation. That's the key ang tao ma-declare nga righteous. Mao ni ang Yahweh para mawagtang ang silot sa sala nga nagsigig sunod-sunod sa tao. Declare the gospel. Kung ang gospel tuuhan i-receive, that's God's power to salvation. Whether Jew or Greek, by faith, that's apart from works. Now, si James, naghisgot po dog. Romans 3:28, therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. It's by faith. That's why we proclaim the gospel. To know Christ, because pinaagi sa pag-believe ni Christ. Abraham believed God. It was accounted to him for righteousness. Now, we'll just continue this next Sunday. The result of justification. But for now, we learn. Ang pagdeklara nga matarong is apart from the deeds of the law. Dili ang pagsunod sa balaod, dili seremonyas, dili ritual, kundi faith. Kay even si Abraham, wala pa ang Mosaic law, gideklara na nga matarong. And so, kung wa pa ka madugtong diha sa Ginoo, it's a good time to accept Christ as your Lord and Savior. O, kung ikaw magtutuo na sa Ginoo, join sa task of proclaiming Him as the Savior of the world. Let us pray. Father, salamat Ginoo nining imong mga pulong nga nagpalig-on ka namo mahitungod sa among pagkadeklara nga matarong. Salamat nga dili pinagi sa among pagpaningkamot ug paghago, kundi kining tanan imong gasa, grasya, kay ikaw puno man kaayo sa grasya ug maluluyon man. Ikaw mismo ang naghatag sa bayad pinaagi ni Ginoong sa Kristo.
Salamat Ginoo sa imong plano sa luwasan ug sa pagtawag kanamo imong katawhan. Tungod ni anak kami nagampo, ikaw unta magagamit kanamo aron daghan pang mga kaplag sa kamatuoran nga pinagi lamang kanimo Ginoong sa Kristo. Ang kaluwasan sa sala ug dili pinagis pagpaningkamot, pagbinuotan, pagtrabaho. Hinaut ikaw Ginoo padayon magagamit kanamo. Kinamgiampo pasalamatan lagi sa ngalan ni Jesus. Amen.